Blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, ayan, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Sa mga nanonood ngayon, bagamat siguro kayo ay muling pagod dahil sa inyong mga work, sa mga estudyante na nag-aaral, at sa mga mayroong mga kanilang mga kanya-kanya mga gawain sa araw-araw. Okay lang po yan. Just sit back, relax, and enjoy this program, Anything Goes with DJ Happy on GCCF. But first, we have to thank our friends. Unang-una, yung mga co-producers natin, si Jen Mendillo and EJ Mahipus. Our director, Ryan, videographer din po namin yan. Si Miss Mara Panganiba ng aming New Ministries chairperson, ang aming admin pastor na si Rani Jacinto. Isang magpagpaalang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po at nandito muli tayo sa program na ito na Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Bago tayo magsimula, ipapakilala natin ang ating special guest for tonight. Siyang musician. Yan, palaging ganun because this is another one of those series po na Getting to Know the Lamplighters, yung band po dito sa GCCF. Isa siyang musician, lead guitarist ng Lamplighters. And of course, siya rin ay lead guitarist nung sikat na banda. Wow! Nasilong! Wow! Shoutout sa inyo mamaya. Shoutout namin guys, magkakakilala tayo diba? Kaya shoutout sa inyo, Silong. And of course, isa rin siyang mahusay din siya na videographer, di ba? Isa rin siyang owner and founder ng isang business. Siya na magre-reveal kung ano yon. Kasi ayoko nagiging too much spoiler ako no? Kaya malalaman ninyo lahat kung ano yung kanyang pinagkakaabalahan. So, please welcome sa gabing ito for our very special guest. Give it up for Mr. Ai Jomangay. Magandang gabi. Magandang gabi. Kuya Ai. Yan. Isang mapagpalang gabi sa iyo, Kuya Ai. O Kuya Ai na lang, no? Kilala si Kuya Ai as musician talaga, no? Unang-una, Kuya Ai, ano ang mga pinagkakabalahan mo? Ngayon, ako ay tumutugtog pa rin ako. Meron akong banda, secular band sa labas. Ang pangalawang banda namin yung Bandang Silong. Yan. Tapos sa GCCF, dahil medyo malayo ng aking tahanan, kaya kapag mga major events na lang ako nakakapunta, pero talagang andun pa rin yung heart ko para tumugtog sa GCCF. Tapos ako ay isang contractor. Meron akong kumpanya. Pangalan ay RCA Build Pro. So RCA stands for Redefining Collaborative Architecture. Wow. So ang aming line of business ay construction. Kasama ko ang aking nobya na si Alisa, Architect Alisa. So ikaw ang founder and ikaw yung nagbuo talaga itong RCA. Kami ni Alisa. Napakaganda, actually napakaganda ng title, yung kanina na pag-usapan natin. Very parang yung fresh, no? Yeah. Very modern pa yung dating, no? RCA. Tell us something about itong RCA na RCA siya.
construction firm. May mga naka-tie up kami sa mga may mga engineers, gano'n. Bumubuo kami ng bahay, kahit anong structure. Bahay, building, kahit quadra yan, bubuuin namin yan. Parang gano'n. Yun ang line of business namin talaga. Tapos si Alisa ang ano namin, siya sa design, siya nakasign sa design. So lahat ng aming project, siya gumagawa ng design. Kami ang magtatayo. Partnership. So yung pagiging founder nito, yung building firm na to, ano ang challenge dito? Mahirap ba or madali? Malungkot ba o masaya? Masaya na syempre hindi naman lahat ng trabaho madali, mahirap, tsaka yung responsibilidad. Nung una, mag-manage ka ng tao, pupuntahan mo yung site, di ba? Tsaka syempre, lahat dapat legal. So, may mga papeles yan, paperworks, medyo masakit sa ulo yun lang naman yung mahirap. Tsaka syempre, yung kailangan maganda yung resulta ng trabaho mo para meron yung quality. Meron ka ulit customer na kasunod. So yung reputation talaga importante, di ba? So inaalagaan. Tutok kami sa trabaho talaga. So gaano nakatagal to? Nag-start to ngayong taon lang. Nakuha namin yung mga papeles na inaskaso namin. Ngayong year lang, parang summer lang. Pero matagal na namin ginagawa. So, ngayon lang siya naging legal. Nung naging partner kami ni Alisa. So, at this very moment, pwede mong batiin, yung mga kasama mo. Shoutout mo sila. Shoutout sa RCA. Lalo na kay Architect Alisa, tsaka dun sa iba naming worker. Good evening. Na alam ko manonood to mga to pag lumabas itong episode na ito. Ayan. Napakahusay ng ating special guest. Hindi lang siya musician, siya ay isang mahusay na founder ng isang building firm. Grabe, Grabe. Mapapa, sana sa ganun Kuya Ayi, let's talk about your yung talagang talent mo is music talaga. Talagang matagal na tayo magkakilala. Talagang I see you as a very skilled guitarist, In and out, 'di ba? Talagang napakahusay, may pyesa man o wala. Talaga ito masasabi ko mga viewers, the best talaga to si Kuya Ayi when it comes sa pagigitara. So, paano mo na ma-manage ito, Let's say, sabi mo nga, you are tumutugtog ka outside and sa church. Ano yung difference doon? Anong pagkakaibahan na pag tumutugtog ka sa dalawang mundo na yun? Talagang malaki ang pinagkaiba nila, yung diferensya nila. Talagang kasi pag sa church, alam mo naman, 'di ba? Para sa Panginoon 'yan. Kaya kailangan talaga ako may kaba ako lagi pag sa church kasi para sa Panginoon dapat laging the best. Yung best ko laging kung binibigay sa kanya. Ganoon din naman sa pag tumutugtog naman ako sa labas. Ang problema lang kasi sa labas may mga nakikinig. Ang Diyos pag nakinig sa atin, hindi naman nagsasalita, hindi nagko-comment. Sa labas, kapag tumutog ka, sablay-sablay ka, may naririnig ka bang comment. Alam mo naman yun, isip ng mga tao. Diba? Pero ginagalingan ko pa rin naman. Actually, ginagalingan. So, mas more of a critic yung sa outside, di ba? Oo, mas marami. Si Lord talagang bigay mo yung best mo. Wala kang maririnig sa kanya. Bibigyan ka pa ng pagpapala niyan. So, very vocal yung outside. Yung mga critic, talagang sasabihin sa'yo, na medyo hindi tama yung mo. Hindi tama timpla mo. Hindi ka nag-practice, mga ganung bagay. So, bali sa church parang simple lang. Pero may ka ba? May ka ba yun? Kidding aside, well, ganun po talaga. Maski ako, halimbawa, ako yung nasa congregation ko sa church or ako yung nasa audience sa labas. So, ganun din yun. Depende rin yun, di ba? Pag lahat naman tayo critic di ba? Di ba? Ang importante, sabi nga ni Kuya Ayi, is yung ginagamit niya yung kanyang talento para sa Panginoon, di ba? Kumbaga yun yung, di ba yung laging, when it comes to praise and worship, yung wala dapat dyan yung I, yung ako, di ba? Para yan sa all, let's say sa Panginoon, di ba? Yung ganon. So, pero, ano ang challenge naman dito? Let's say, meron ba dito nagkaroon ka ng some point sa buhay mo na mamimili ka na ayoko na muna tumugtog sa church dahil dito or vice versa na ayoko muna tumugtog dito sa labas kasi gusto ko tumugtog sa church? Merong ganun. May mga ganun din pagkakataon. Sa church,
Meron din naman. Kasi matagal na ako sa praise and worship. Kung ito total ko yung edad, yung taon, siguro mga abutin na ako ng mga 20 years, mga ganun. Kasi bata pa lang ako, produkto ako ng praise and worship eh. Doon talaga ako unang nahubog eh. Galing ako sa mother church ko, yung Makati United Methodist Church. Diyan ako talagang nag-start na mag-aral ng gitara. Kasi family rin kami ng mga musikero, puro mga gitarista. So diyan yung family ko nagsisimba. Dinala kami. Kami mga bata, gusto namin matuto. Talagang dumating din sa point ng buhay ko na nagsawa din ako. Siyempre, nalalaman mo, di man lahat ng lugar perfect eh. Parang naumay, gano'n? Oo, may mga gano'n. Siyempre, panahon na may trabaho ka rin, pagod ka. Priorities. Oo, priorities. Hindi ka makatugtog ng linggo kasi hinahanap mo pahinga. Diba? Kaya mga ganung bagay ba. Pero dahil siyempre, simula nung bata ako, yun na yung ginagawa ko. Pag na-miss ko yung tugtugan sa simbahan, nakakabalik pa rin naman ako. Nakakatugtog pa rin naman. Yun naman yung biyaya sa atin ng Panginoon. Yeah. Sabi ko nga, hanggat kaya pa ng katawan, tutugtog ako. Lalo na kumpara sa Diyos. Yan. Kaya nga yun eh. God-given talent yun eh. Kahit wala ka sa practice. Kasi binigay ng Panginoon yun eh. No? Kahit anong gawin mo, ayaw man o gusto mo, talagang binibigyan ka ng wisdom para gampanan yun. Lalo na kung gagamitin mo, syempre usually sa church, di ba? Ngayon, sa tingin mo ba nakaka-inspire ka sa paggigitara mo? Hindi ko alam eh. Alam ko hindi eh. Hindi ko alam kung kung nakaka-inspire ako. Kasi sa akin ang gusto ko tumugtog eh. Gusto ko lang i-share. Gusto ko lang ibahagi na ito, kailangan nyo ng gitarista, tututugan ko kayo para sa Diyos o para sa labas ba niyan. Kung nakaka-inspire man ako, siguro meron. Kasi sasabihin na, galing mo. Pero hindi ko ma-appreciate na magaling ako eh. Kasi alam ko, sa sarili ko, kulang pa yung ginagawa ko. Siguro, may na-inspire. So, let's say, yung skill mo na ito, no, sa yung kahusayan mo sa pag-gitara, na-share mo ba to? Let's say, naibahagi mo na ba to sa iba? Or parang yung sense na parang gusto mong ipasa yung legacy mo? Dumaan na ba sa point ng buhay mo yun? Meron. May mga tinuturoan ako mga bata dati sa barangay namin. Nagigita-gitara. Kasi nakita ko nakita ko yung sarili ko sa kanila na tumutugtog sa kalsada, may hawak na gitara. Nilalapitan ko yun. O ganito, ito yung A, ito yung B. Turuan ko ng mga basic. Kasi meron dyan, may mga bata na malalaki na ngayon, nagaling na rin tumugtog. Pag nagkikita kami, nagkakasulubong kami sa kalsada. So yung mga may potential talaga. May mga nagtuloy. Tapos minsan naimbitahan din ako sa ibang church na magturo din ng gitara din. Mga basic. Kasi yung advance kapag kapag lumaki-laki na kaya na ng mga kamay. Siyempre may mga level yan eh. Yan doon tinuturo ko pa rin naman. That's for free. Hindi ako naniningil kasi yung talent binigay sa akin ng Diyos yan. Wow. Ng Diyos na libre. So ibabahagi ko din yan libre para sa iba. Ganda naman, no? Wonderful. Pero yun nga, no, napaka-humble ng ating special guest na si Kuya Ai. Sabi niya, hindi siya sure kung nakaka-inspire siya. Pero actually, galing na rin sa kanya. Yung nakakapagbahagi ka, di ba? Na natuturo mo, na-share mo yung talento mo. That's already, naka-inspire ka na. Kasi na-share mo eh. Nakita ng mga tinuruan mo, no, na yun yung kakayahan mo. At hindi lang doon eh, hindi yung nakikita nila yung kakayahan mo yon, kundi nakikita nila yung works ni Lord dahil sa talento na ibinigay niya sa'yo. Diba? Napaka-humble po talaga ni Kuya Ai. Kaya yan ang gusto ko dito kay Kuya Ai. Hindi lang siya isang pangmalupitang gitarista. Oo. Actually, ito si Kuya Ai, umaawit din ito. Isa mga ibang songs ko, kasama rin siya sa backup actually, di ba? Naalala ko yan pag nagre-recording kami. So, Kuya Ai, no? Nahiligan mo rin ba yung umawit, yung maging vocalista actually? Vocalist? Hindi. Actually, nasa timbre ka naman eh. Nasa tono naman. Pag gumanta nasa naman, tono ka. awa naman ni Lord, nasa tono naman. Pero hindi ako hindi ako pang frontman eh. Gusto ko pang mga behind the scenes lang ako eh. Alam mo yun, backup lang. Ayoko nung nasa unahan ako masyado. Ayoko nasa limelight. Kaya hindi ko pinangarap kumanda. Pero nakakanta naman. Gusto mo ba sample? Sige, sample. Hindi joke.
Oh, di ba? Napakaganda nga, di ba? Ang taas no. Pang tenor po 'yon, no, mga viewers. Tenor na tenor po ang voice range ni Kuya Ai. Now, sa mga oras ito, Kuya Ai, no, I know na isa ka ring videographer na ginamit mo, na nagagamit mo ito sa church, di ba? So ano yung ano nun? Parang ang hirap nun sa point of view ko, kasi hindi ko linya yan pero yung dati nun I know naging videographer ka nun sa isang church sa Makati, di ba? Ano yung mga naging challenge mo dun? Live stream sa Makati MC, live stream kasi hinawakan namin dun, no? Challenge lang dun, equipment. Equipment. Yeah. Tingnan mo na, may kasama ka ba dun or one-man army ka lang? Meron ako kasama. May kasama. Mga UMYF, yeah. Meron mga gumagawa ng mga, yung sa live, di ba? May mga design yan, di ba? Yun, may hati-hati kami ng trabaho. Ako sa camera sa live. So talagang minsan maiwasan yung mga malfunctions dahil siyempre luma yung gamit. Yun lang naman yung isa sa mga mga challenges na. Totoo yan. Yan ang pinaka-challenge talaga mga churches usually. Pero yun nga, by the grace of God, nagpo-provide pa rin, di ba? Somehow, kahit papaano. Sa ibang paraan. 'Di ba? Minsan may mga alternatives tayo no? Na hindi man yung let's say hindi yung big talaga yung Siyempre pag namili ka the best, 'di ba? Pero ibibigay sa iyo yung class A, yung mga ganon. Pero uubra siya. Kaso nga lang hindi tatagal. Yun. Yun lang ang problema. Uubra naman. Pero iba yung Diyos pag gumalaw siya, alam niya. Hindi niya hayaang yung maging stagnant. May binibigay pa rin siya. Yeah. So paano naman yung let's say tulad yan, di ba? Yung nasa videographer ka sa isang church. Of course, nasubukan mo rin yan outside the church. Big difference, I know. Big difference. Iba yun. Lalo mga mga corporate, mga events din. Mas nakakapagod kasi wala kasi isang lugar So, palipat-lipat kayo. Especially yung talagang mga big. May hahabulin kang special moment. Kailangan makuha na mo yun. Nahabol mo. Big events. Oo nga. Ano muna si Kuya Ai bago niya nakilala ang Panginoon? Let's say, ano yung naging biggest turnaround ng buhay mo na kaya ka naging isang mahusay na musician sa church, na naging isa kang nagsishare ka ng talento mo for free. Lagi mo sinasabi, walang kapalit. So ano yung talagang na-inspire ka, of course. Ano yung naging turnaround sa buhay mo? Nung kasi syempre nung bata ako, gusto ko tumugtog lang. Hindi ko pa naiintindihan yung yung pagod. Hindi ko pa naiintindihan yung hirap, tsaka yung sakripisyo ng pupunta ka sa church. Di ba? Tugtog lang ang habol mo, tugtog lang. Pero habang ginagawa ko yun, siyempre dahil nasa loob ka ng simbahan, natututo kang tungkol sa Biblia, di ba? Tinuruan din ako ng Diyos na maging matyaga din. Tinuruan din tayo ng Diyos na unawain kung anong meron sa talento mo, no? So ginawa ko, pinagyaman ko yung talento niya. Kasi nararamdaman ko na habang pinagyayaman ko yung talento niya, lalo niya akong dinidikit sa simbahan. Alam mo yun, yung nakakatugtog na ako di lang sa Makati UMC, may Central na, diba? Yung mga kaibigan natin sa Pasay UMC, alam mo yun, sa isang Sunday parang 3 simbahan. Meron pa nga hindi rin Methodist Hindi ko nakapangalimutan ko yung pangalan, ang haba sa Catholic, El Shaddai, tumugtog din tayo dyan. Pero binigyan niya ako ng mga kasamang mabuti rin. Mga laman din ng simbahan, yung bandang Silong. Mga produkto rin ng simbahan yan Mga youth din ng iba't ibang simbahan. Tapos nakita kami sa isang pagawain. Tapos nag-usap-usap kami, buta yung banda. Tapos ang tugtugan pagka Hillsong. Una kaming panahon. Wala pa kaming compose niyon Kaya puro mga Hillsong pa kasi alam namin puro kami sa church. Nagkakasundo. Na yung mabait ang Panginoon. Yung talagang music pero hindi kanya nilayo sa kanya. Nakadikit pa rin sa kanya. Kaya minsan kahit ngayon, kahit may mga edad na, 11 years na yung Silong, mututog pa rin kami ng mga alam pa rin namin kahit paano. And of course, still going strong sila. Kayo ngayon, di ba? Silong. Shout out ulit sa inyo, Ay, ito, Kuya Ai, naisip ko lang,
meron kasi yung mga iba na let's say pareho mo na may talento din, na mahuhusay din talaga. Pero ayaw nilang i-share. May mga ganun akong kilala no? Na hindi naman yun nahihiya. Usually nahihiya Pero itong mga case na to, ayaw lang talaga nila i-share Anong may papayo mo sa kanila na gano'n? Siguro sa mga ganong klaseng musician, ang tawag doon mga room musician. Yung hindi sila lumalabas. Gusto na parang may sariling mundo. Yung mga ganyan musikero may mga sariling mundo. Talagang nangyayari yan. May ganyan talaga. Pero dapat yan, kasi music yan ibinabahagi mo yan nilalabas mo yan. No? Kasi yan nga binigay para magkaroon ng koneksyon, komunikasyon yung mga tao. So, kailangan talaga dapat maisip din nila na gamitin din nila hindi lang sa sarili nila, para gamitin para sa lahat. Maghanap ka ng kabanda mo, or kung maging active ka sa church. Sa church, hindi mo kailangan maghanap ng kabanda. Maraming gustong tumugtog dito. Simbahan, marami talaga mga talented. Mga bata pa lang, tumutugtog na, marunong na. Kuya Ayi, ito napakagandang tanong ito. Alam ko marami ang kikiligin dito. Actually, sino ang naging inspirasyon mo sa buhay mo, lalo-lalo na ngayon sa panahon na to? Siyempre. Sino pa ba? Wala namang iba, kundi si Alisa, siyempre. Yung aking one and only. Si Alisa, gusto mo maraming history namin ni Alisa? Ikwento ko sa'yo. Si Alisa, tinuturuan ko mag-gitara. Natuto naman. Magmahal. Naging kami. Diba? Magmahal, hindi lang sa dahil natuto siya. Hindi lang sa music. May otherwise pa. Wow, shoutout sa iyo, no, Ma'am Alisa. Actually, alam ko yung story nyo no? Napaka-inspiring, nakakilig talaga yon. Gusto mo pa dagdagan kung ano pa yung mga kwento, ang iyong inspiration. Ngayon, nakikita ko si Alisa sa meron din siyang talent, music. Baka sa mga susunod na buwan, maglabas na ako ng video namin. Wow. Tumutugtog din siya. Pero hindi ko pa i-reveal ngayon. Magpo-post na lang ako ng namin. Okay, since na ayaw mong i-reveal kung ano yung talent ni Miss Alisa, baka naman ikaw gusto mong i-reveal yung kanina pa natin pinag-uusapan na talento mo. Baka gusto mong sample naman dyan. Sure. Pagising sa umaga, tayo'y magpasalamat sa ating Panginoon sa maraming pagpapala, sa biyayang tinatanggap na galing sa Panginoon. Ako ay nagagalak, ako ay lumalakas, at ako ay namamangha. Salamat, Panginoon, sa buhay kong ito. Salamat, Panginoon, dahil ako'y binago mo. Salamat, Panginoon, sa buhay kong ito. Salamat, Panginoon, dahil ako'y binago mo. Dahil ako'y binago mo. Dahil ako'y binago mo. Sa lahat po ng mga nag-request at may gusto ng aming mga awitin, pwede po kayo mag-message sa GCCF Facebook page para sa mga chords at mga lyrics ng aming mga kanta. Willing po kami magbigay para po may share at may bahagi namin sa inyo
ang mga kanta para sa ating Panginoon. Wow, amen. Maraming salamat, Kuya Ai, sa pagbahagi natin ng iyong sample. Napakaganda naman ang sample na yan, no? Impromptu. Impromptu tayo. Well, ganyan po talaga, pag yung binigyan ka ng Panginoon, ng talento talaga, at ginagamit mo to 100% para sa Kanya, kahit hindi ka nag-practice or kahit hindi ka masyado nag-practice, yung tinatawag na impromptu, nagagawa mo yan that is so true, di ba? Kaya ito bahagi ko lang sa inyo, no, yung mga nagpe-praise and worship dyan, especially yung mga worship leaders, na minsan parang wala kayong gana umawit, no, yung sa mga vocals. Nangyayari po yan. Pero once na humarap kayo, nasa congregation na kayo, and moment nyo na or time na para umawit or mag-praise and worship, I know, napapansin nyo to na nakakanta kayo. Yeah. No? Na-achieve nyo yung song na yon. Why? Hindi dahil sa inyo, no? Hindi dahil sa atin. Yan ay wisdom from the Lord. Kaya wag po tayong lalayo, no, sa talento natin na yan, sa paggamit sa Panginoon, na tulad nga ng kinikwento, sinasabi kanina ni Kuya Ai. Ngayon, itong oras na ito, meron ka bang gustong pasalamatan, i-shout out, i-promote? Shout out syempre kay sa aking nobya Alisa. Nice. At sa Silong, yung banda ko. Follow nyo kami sa Facebook. Doon makikita nyo yung mga gigs namin, yung mga gig schedule. Dito kabisado kasi medyo marami. Nandun. So umikot kami sa Metro Manila tsaka outside para tumugtog, mag-share ng aming talento. Tsaka yung mga tsaka pasalamat din dito sa GCCF. Anything goes with you, Kuya DJ Happy. Salamat sa opportunity na ako'y naimbitahan. Bibihirang pagkakataon. Attend na rin kayo sa mga manonood natin at tagapakinig. Ang GCCF ay ginaganap every Sunday at 3 p.m. Central United Methodist Church. Sa mga tiga Central po, maraming salamat po sa opportunity. Thank you po. Alright, again, maraming salamat muli, Kuya Ai, for being here with us. Isang karangalan, no, na makasama namin ikaw at malaman namin, no, ang iyong mga nakakatuwang kwento at mga inspiring stories na ibinahagi mo, lalo-lalo na sa music. So again, ladies and gentlemen, this wraps up for our 4th episode dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. So again, we can make a difference in our homes, we can make a difference in our work, we can make a difference in our school, we can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are doing right now, or kung ano man ang ginagawa natin. Just remember, we can always make a difference. And don't forget, we are God's masterpiece. So again, thank you so much, each and everyone. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.